Amen! Blessed Sabbath to everyone, brothers and sisters! Ayan. So, sabihin mo nga sa katabi mo, you are blessed. Sabihin mo naman sa kabila, you are loved. Ayan. So, bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Father God in heaven, we thank you so much for this wonderful day and this opportunity that you have given to me to speak your word. Let you be the one to speak to us, Father God, and as I share your word, thank you that let this place be filled with your power. Let this place be filled with your glory. Let this place be filled with your presence and with your love. Father, we thank you so much na hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi pinagpapala. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen and Amen. Ayan. At dahil love month pa rin ngayon, kita nyo naman yung mga yung nasa side natin, di ba? Yan. We celebrated love month sa ating couples. At dahil love month pa rin ngayon, at huling araw ng team natin na God's Love, pag-uusapan pa rin po natin ito. Ayan. So napapansin niyo po ba sa buhay natin, ang dali natin maalala yung betrayals, yung pains, yung hurts, yung failures, yung mistake, di ba? Naaalala natin lagi yung pagkakamali. Totoo ba? Totoo. And disappointments. Tapos, madalas, ang nakakalimutan natin, yung mga answered prayers natin. Nakakalimutan natin yung mga opportunity na binuksan ng Diyos para sa atin. Yung mga pagkakataon na niligtas ka niya sa panganib. At ang mga blessings at pagmamahal niya sa atin. Yan po yung madalas nating nakakalimutan. Kaya po sa text natin ngayon, in Psalms 103, it talks about the pure and unstoppable love of God. Ayan. Ano daw po? Pure and unstoppable love of God. So, sino po dito ang may memory verse sa Psalms 103 verse 1 to 5? Sino? Ayan. Sige nga. I want to call a brave soul to recite the Psalms 103 verse 1 to 5. Sino po? Ang daming nag-amen, daming nagtaas ng kamay, pero yung brave soul, nawala bigla, nagtago. Sino? Yan. Wala na po ba? Maliban kay Pastora Jeff? Sa Pastor Ben? Ayan, si Brother Romeo. Let's clap God to the life of Brother Romeo. Psalm 103, 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, of forgiving all thy iniquities, who healing all thy diseases, who redeeming thy life from destruction, who crowning thee with loving kindness and tender mercy, to satisfy thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Psalm 103. Amen! Thank you so much, Brother Romeo. At dahil dyan, may 200 pesos ka. O, diba? Dapat, pag sa gawain ni Lord, ano tayo? Nag-uunahan, kapatid, diba? Para yung blessing, tayo yung una. O, diba? Amen! So, in Psalms 103, alam ko naman kung marami ang nakakaalam sa atin yan. Pero, kahit na po memory verse natin siya, hindi natin alam yung deeper meaning. Amen? So, we will talk about this Psalms 103, and David
Here, siya po yung nagsulat nitong Psalms. So David is not preaching to a crowd. Ano daw? Hindi po siya nagsasalita sa kalagitnaan ng lahat. But he is preaching to himself. Sa sarili niya. Amen? Ang sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Sometimes the greatest battle is not around you, but it is within you. Totoo po ba yun? Na minsan akala natin yung mga kalaban natin, yung mga nasa tabi natin. Pero hindi. Yun po yung sarili natin. And David commands his soul. Sabi niya sa sarili niya, remember the love of God. Pinapaalala niya po sa sarili niya na, hey David, remember the love of God. Alam naman po natin yung pinagdaanan ni David, di ba? Alam natin kung gaano kadami ang mga gustong magpabagsak sa kanya. And today, we are going to remember God's pure and unstoppable love. Amen? Amen. So, let's go to the first one. His love forgives completely. Ano daw po? His love forgives completely. Ang sabi nga sa Psalms 103 verse 3, who forgives all your iniquities? Not some, not most, but all. No one loves you just as God loves you. Not even your wife, not even your husband, not even your parents. Kasi minsan nga, yung asawa mo yung nagpo-condemn sa'yo sa mga pagkakamali mo. Kasi ganito ka kasi ganyan ka. Di ba? Hindi araw-araw nararamdaman mong mahal ka ng asawa mo. Hello? So may mga asawa dyan, totoo ba o mali? True, di ba? Hindi sa lahat ng oras ramdam mo na mahal ka ng asawa mo. Sa mga kabataan, araw-araw niyo bang ramdam na mahal kayo ng kaibigan niyo? Hello? Hindi. Minsan, nakakalimutan natin magmahal pag galit tayo. Pero ibahin mo si Lord. Ang sabi ng demonyo sa'yo, you've gone too far. Ang dami mo ng kasalanan. Sobra-sobra na. Di ka tatanggapin ng Diyos. Di ka mahal ng Diyos. Di ba? Pero ano sabi ni Lord? Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Kahit gaano pa kadami at kadumi ang kasalanan mo, kaya-kaya kang patawarin ang tanggapin ng Diyos. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Amen? Eto ba, kaya-kaya ibigay sa'yo ng asawa mo? Pag nagkasala ka, linisin mo naman ako, gawin mo naman ako pure, burahin mo naman lang ang kasalanan ko. Kaya ba ng asawa mo gawin yun? Hindi. Only God can cleanse our sins. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo kung kapatapatawad yan. Tignan mo nga yung katabi mo kung katanggap-tanggap yan. Oh, sabi ko, tignan mo. Hindi ko sinabing i-judge mo. Diba? Yung tingin nyo ay kasamang judgmental minds. Diba? Sa totoo lang, hindi talaga deserve. Diba?
Hindi natin deserve patawarin eh. Pero si Lord, kayang-kaya niya tayong patawarin. And in Psalms 103 verse 12 says, as far as the east is from the west, He removed our transgressions from us. Alam niyo po ba yung east and west? Pag pumunta ka po ba sa east, makikita mo yung west? Hello? Hindi. Pag pumunta ka sa east, iba yung west. Kung gusto mo pumunta sa west ka lang. Huwag ka sa east. Di ba? East and west never meet. God doesn't recycle your sins, but He removes them. Hello? Hindi kinokolekta ng Diyos ang ating mga kasalanan. Hindi po iniipon ng Diyos ang ating mga kasalanan, kundi tinatanggal niya at kinakalimutan niya. Grabe po yung pagmamahal ng Diyos, no? Alam niyo po pag nabasa niyo yung buong book ng Psalms, grabe. Sasabihin niyo, grabe ka, Lord. Kagabi nga po yung devotion namin mag-asawa, Psalms 107. Sabi ko, habang nabasa ko siya, grabe si Lord. Alam mo yung paulit-ulit ka ng sinaktan, paulit-ulit ka ng iniwan, pero paulit-ulit mong minamahal. Di ba? Anong tawag doon sa mundo? Martir. Martir ka, iwan mo na yan. Sinasabi ko sa'yo. Di ba? Ganun sa mundo. Iwan mo na yan, paulit-ulit mong minamahal, paulit-ulit kang niloloko, paulit-ulit kang sinasaktan. Di ba? Pero si Lord hindi. Madalas sa atin, past is past. Pati kayo ngayon, past is past. Na dapat. Pero pag nag-away kayo at nagtampuhan, hukayin mo lahat ng kasalanan niya simula 1970s up to now. Hello! Mga mag-asawa, mga magkaibigan. Diba? Ganun tayo, naaalala natin. Ang galing ni Lord. Hindi niya naaalala yung mga kasalanan natin. Once na humingi na tayo ng tawag kaya, hindi niya na naaalala yan. Hindi na kinokolekta. So dapat ganun din tayo. Tignan mo nga yung asawa mo. Sabihin mo, huwag ganon. Kasi si Lord hindi siya ganon. Amen? And because of that, there is therefore now no condemnation. Ano daw? No condemnation. For those who are in Christ Jesus. Hindi nag-condemn si Lord. Amen? And that is powerful love. May nahanap na po ba kayo sa mundo na ganyan magmahal? Na hindi ka kayang i-condemn? Na hindi maaalala yung mga kasalanan mo? Wala. Only God. Amen? Amen. So, let's go to number 2. His love heals and restores. Who heals all your diseases. Who redeems your life from destruction. Sabi niya sa Psalms 103 verse 3 to 4. Love does not just forgive. It restores. Amen? Hindi sapat yung pinatawad ka lang niya. Hindi pala sapat kay Lord yung pinatawad ka lang niya, no? I-restore niya pa sa'yo lahat. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay lumalakas. Tayo ay gumagaling. Tayo ay nagkakaroon ng pag-asa. Amen? Sino dito yung kinakaharas ng God's love? Sa araw-araw niyong buhay. Hello? Every one of us. Every one of us feel God's love. Every single moment. Kahit nasa kalagitnaan ka ng sakit, ng karamdaman, ng walang trabaho, walang pera,
still we feel God's love. Amen? Amen. Sabi niya dito, where there was brokenness, He brings healing. Where there was bondage, He brings freedom. And where there was desperation, He brings hope. The Word declares, He heals the broken heart and binds up their wounds. Di ba may kanta na ganyan? He heals the broken heart and set the captives free. There's miracle in Jesus' name. He's my healer, my provider. He's my comforter, the King of the Prince of Peace. Di ba? Alam niyo nga, marami po akong na-encounter dito sa Psalms na ginagawang kanta. Kasi ito kasi is prayers and songs of David ang Psalms. And sabi niya dito, I will restore you to the years that the locust has eaten. Sabi niya sa Joel 2:25, God is not intimidated by your past. He specializes in restoration. Amen? He restores our health. He restores your brokenness. He restores your hopelessness. He doesn't just pull you out of the pit. Sabi niya dito, He doesn't just pull you out of the pit, but He crowns you with loving kindness and tender mercies. Hindi ka lang nainalis sa kapahamakan, kundi kinorohan at kinoronahanan. Kinoronahan ka pa niya ng buhay na walang hanggan. Amen? Hindi ka lang niya inalis sa impyerno na nararanasan mo araw-araw, sa problemang nararanasan mo araw-araw, kundi kinoronahan ka pa niya ng buhay na walang hanggan. Saan ka pa? Amen? Dahil nung hiniligtas tayo ng Diyos sa kapahamakan, kinuha niya tayo sa pinakailalim. Hindi lang niya po tayo kinuha at pinabayaan, kundi kinoronahan pa na tayo. Amen? That is His loving kindness and tender mercy. And you are not barely surviving. You are crowned. Sabihin mo sa sarili mo, I am not barely surviving, but I am crowned. Amen? Sino dito may corona? Lahat tayo kapatid. Simula na tinanggap mo ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya na sa iyo ang corona ng buhay na walang hanggan. Amen? So gusto ko tumawag ng isang brave soul again dito sa harapan. At kumuha ka ng 5 mabibigat na bag. Sinong brave soul dito? Yan. Si Kuya Bong daw. Kumuha ka, brother, ng 5 mabibigat na bag. Yan. Pahiramin nyo na lang po si Brother Bong na mabibigat na, ayoko yung maliliit ha, yung mabibigat po. Yung ramdam niyang mabigat na mabigat talaga. Ramdam niyang nahihirapan na siya. Please po, ibigay niyo lahat ng mabibigat na kahit 10 pa yan, bro. Gusto ko ramdam mong hirap na hirap na hirap. Nahirap ka na sa buhay. Sino may backpack dito? Ilabas ang maleta. Buhat ito bro ha, hindi ito buhat. Okay, sige dito ka brother Bo. So sa illustration na to, ayan, anong napipil mo? Okay lang.
Sa umpisa, okay lang. Pero pag tumatagal, okay lang. Hindi, bumibigat siya. Bumibigat, mabigat ang pakiramdam mo. So, yung mga hawak mo ngayon, yan, sa'yo na. Ang swerte naman, baka may 5,000 dyan. Di ba, nakaipon na ipamaimbay natin mamaya. Kagana. Okay, so yung mga bag na yan, ito po yung problema, yung hurts, yung pains, failures, disappointments, hopelessness, brokenness, lahat na nandyan na. Ngayon, bubuhatin mo yan hanggang matapos ang service na to. Okay lang. Kaya? Kaya. Kaya? Kaya, basta nandyan si Lord. Hanggang makauwi ka, bubuhatin mo yan, hindi mo ilalapag. Kaya? Kakayanin. Hanggang sa pagtulog mo, hindi ka hihiga, bubuhatin mo yan. Kaya? Hindi nakakayanin. Hindi na kakayanin. Di ba ganun tayo mga kapatid? Minsan akala natin yung problema natin, kaya natin. Ibaba mo yan, brother, yung isang bag. Ito na. Yan. Binawasan natin. Kaya hanggang next week? Hindi, hanggang next. Bitawan mo yung buong hawak mo sa lahat ng sa isang kamay mo. Eto, kaya mo hanggang next month? Hindi, next month. Hindi. Ngayon, ibaba mo siya. Anong pakiramdam mo? Magaan. Magaan. Bakit? Kasi wala na siyang bit-bit. Wala na siyang karga. Ngayon, kahit bumabakyat ka dyan, okay ka na. Okay na sis. Hanggang next month, okay ka na. Okay na sis. Ngayon, ibabalik ko siya. Yung isa, buhatin mo. Ngayon, nag-decide ka sa buhay mo. Nabitbitin mo siya for 1 year. Nag-decide ka. Kaya mo. Hindi. Hindi mo kaya. Ngayon, nag-decide ka na ibibigay mo siya kay Lord. Si Lord na ang magbubuhat para sa'yo. So, Brother Bill, pwede tawagin kita dito? Bumaba si Lord. Yan. Pogi version. Yan. Kita dito. Yan. Ngayon, nag-decide si Brother Bong. Ang sabi ni Brother Bong, Lord, binibigay ko na sa'yo lahat. So si Lord, siya rin may hawak ng lahat. Yan. Yan. Siyempre, dahil siya si Lord, hindi siya nabibigatan. Kaya naman, gustong-gusto na mahirapan yung asawa ko, guys, Tuwang-tuwa kayo nung si Brother Bill yung nagbuhat. Pero nung si Brother Bo, malungkot kayo. Nakakatuwa kayo, guys. Ngayon, maglalakad ka. Maglakad ka, brother. Bumaba ka doon hanggang doon. Susundan ka ni Lord. Sige. Yan. Dito sa harapan, brother. Tapos akyat ka dito, brother. Yan. Lord, sundan mo siya, Lord. Yan. Dito. Akyat ka dito, brother. Ayan. Bigat na bigat si Lord. Pakibigay na talaga si Lord. Kaya naman ayan. Anong pakiramdam mo? Magaan. Magaan. Bakit? Nakay Lord na lahat. Amen. Nakay Lord na lahat. Praise God. So pwede na kayong maupo. Thank you so much, guys. Ako nabigatan na sa Lord. Di ba? O, di ba? Iwan na lang dito. Nakikiwa na lang ng mga bagyo dito. Ayan. Di ba? Maaalala natin tong illustration na to pag bigat na tayo sa buhay. Amen? Pag nabibigatan ka sa buhay, lagi mo lang tatandaan si Kuya Pong nagbuhat siya ng mabigat sa harapan. At dahil dyan, kailangan yung buhat-buhat mo na mabigat, ibibigay mo kay Lord. Amen? Amen. Habang tinatanggal ng Diyos
kinoronahan. Grabe. Iba magmahal si Lord. Sabihin mo nga sa sarili mo, iba magmahal si Lord. Walang kapantay. Walang katulad. Amen. And next, number 3, His love is a father's compassion. Sabi niya dito sa Psalms 103 verse 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Ano daw? On those who fear Him, kapatid. God's love is not mechanical. It is parental. Hindi po robot si God. Hello? Walang formula yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi binuo ang pagmamahal niya sa'yo na parang robot. Hindi detachable. Hindi kinakabit lang pag deserve mo at inaalis pag hindi mo deserve. No! Ang pag-ibig ng Diyos ay magpawalang hanggan. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Grabe, di ba? Hindi lang natin kaibigan ng Diyos. Ang sinabi niya, children of God, anak tayo ng Diyos. We are considered as children of God, and God is our Father. So paano po ba ang relasyon ng magulang sa anak? Paano? Ay, walang may magulang. Selfless. Ano pa? Sa mga tatay. Brother Donnie, paano mahalin yung mga anak mo? Speechless. Ganun niya kayo mahalin. Grabe, di ba? Ang pagmamahal ng tatay, ganito po yan. Dahil naranasan ko ang pagmamahal ng isang ama, ang tatay po gagawin niya lahat para ibigay sa'yo lahat. I-provide niya lahat para sa'yo kahit nahihirapan na siya. Minamahal ka niya paulit-ulit kahit mahirap ka lang mahalin. Diba? Kasi nagkakasala tayo bilang mga anak. Nagkakamali tayo, minsan na-respect natin ang ating mga tatay. Pero ano ang ginagawa ng mga tatay natin? Pinapatawad tayo paulit-ulit. Amen? And that is God's love. A father's love. Amen? Wait lang po. Technical difficulties. Ayaw nang gumana. Sister. Umaamo ito? Ayaw niya yung di na amo. Ayan. So, He knows your frame. He remembers you are dust. When you stumble, He does not abandon you. Like the father in the parable of the prodigal son in Luke 15. Sino po nakakalam sa kwento na ito? Halos lahat tayo alam namin itong kwento na to. Diba? Na may dalawa siyang anak, yung hari. Tapos, naglayas yung isa, kinuha lahat ng kayamanan niya. Kinalimutan niya yung kanyang ama. Diba? Pero,
Ano nangyari sa buhay niya? Naging masaya po ba yung buhay niya? Nung tumalikod siya sa kanyang amang hari, itong prodigal son, naging masaya ba siya? Naging masagana ba yung buhay niya? Mas lalo ba siyang yumaman? Hindi. Kapag dumating sa point ng buhay natin na lumalayo tayo sa Diyos at nagpapakasaya sa mga bagay sa mundo at nakakalimutan na natin siya tulad ng prodigal son na dumating sa point na na-realize na teka lang! Kasi nagpapakain na siya ng baboy di ba? Wait lang, teka lang. Kailangan ko nang bumalik sa aking bahay. Kailangan ko nang bumalik sa aking tatay. Anong nangyari? Hindi siya itinakwil ng kanyang ama. Kapatid, hindi tayo itatakwil ng Diyos. Yayakapin ka pa yan, sasabihin, anak, miss na kita. Ang tagal mong nawala. Huwag ka nang lalayo ulit. Ano daw? Huwag ka nang lalayo ulit. Kapatid, huwag ka na mag-backslide. Huwag ka nang lumayo kay Lord. Amen? And that is scandalous grace. That is never-ending love. Amen? Alam niyo po, sa buhay natin, hindi po natin naiiwasang mapagod, madapa, masugatan, magkamali. Amen? Pero, lagi natin tatandaan na bumalik sa Ama. Dahil walang ibang tutulong sa iyo, kundi ang Diyos lamang. Hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo, hindi ang kaibigan mo, hindi, walang tutulong sa iyo, kundi si Lord lang, kapatid. Amen? Kaya sabihin mo sa sarili mo, kahit anong pagdaanan mo dyan, sabihin mo yung pangalan mo, wag na wag kang lalayo kay Lord. Amen. O, sinabi niya sa sarili niyo ha, dapat lagi niyong tatandaan yan. Amen? Amen. So let's go to number 4. His love is? Again, His love is? Everlasting. Sabi nga po sa Psalms 103 verse 17, the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting. Ano pong Tagalog ng everlasting, kapatid? Walang hanggan. Walang hanggan sa walang hanggan. Diba? Walang hanggan, walang katapusan, walang wakas. Walang limitasyon, kapatid. Amen? Your feelings change. Totoo ba? Sino dito yung nagbabago-bago ang emosyon? Hello? Sino may mood swings? Lahat. Hindi lang po babae ang may mood swings. Pati mga lalaki may mood swings din yan. Correct? Diba? People change. Totoo. Circumstances change. Totoo. Yung sitwasyon mo ngayon, hindi bukas, hindi sa isang araw, hindi sa next year, sa next month, yun pa rin. Nagbabago ang lahat, kapatid. But God's love does not change. Ano daw? Amen. Lahat nagbabago. Pero hindi ang pag-ibig ng Lord sa iyo. Imagine, lahat tayo may mood swings. Minsan, mahal mo yung kaibigan mo. Minsan, mahal mo yung asawa mo. Minsan, hindi mo siya gusto kasi nagtatampo ka sa kanya.
Yung kaibigan mo ngayon, bukas hindi na. Friendship over na kayo. Di ba? Mga ganon. Reality talaga yan. Mabibigo ka sa mga tao sa paligid mo. Masasaktan ka nila. Madudurog ka. Aasa ka sa pangakong mahal ka nila. Pero yung totoo, pinaasa at ginamit ka lang nila. Ouch. Sakit, di ba? Tama-tama ba yun? Totoo yun, kapatid. Yung akala mo mahal ka, di pala. Niloloko ka lang, di ba? Walang permanente sa mundong ito. Lahat nagbabago. Pero, hindi ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen? Sabi nga, I have loved you with an everlasting love. Sabi niya ni Lord sa Jeremiah 31:3. May kanta yan. I have loved you with an everlasting love from creation. I am your loving God. Grabe, di ba? The Lord loved us with an everlasting love. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbago, hindi siya nagbabago, at hindi siya magbabago kailanman. Kapatid. Hallelujah. Amen. And here is the shout of victory. Ayan. Here is the shout of victory. Balik ko na. For I am persuaded that neither death, nor life, nor things present, nor things to come shall be able to separate us from the love of God. Amen. Wala kahit anong sitwasyon sa buhay mo ang makakapaglayo sa'yo sa pag-ibig ng Diyos. Wala, kapatid. Kaya yung mga nag-testify kanina sabi ko, thank you Lord, kasi mga nag-testify connected siya sa word ko. Kasi God loves heals. Di ba? O yung father ni Sister El. Dahil sa pag-ibig ng Diyos siya ay gumaling. Sa sitwasyon ni Sister Mary Ann, sa kanyang hopelessness and brokenness, the Lord gives her comfort. Amen? So nothing can separate you from the love of God. Not your failure, not your fear, not your past, and not even the attacks of the enemy. Can I hear a shout of amen? Amen! Amen! Kasi alam niyo po, kanina nga nung binabasa ko ulit to sa sasakyan, kasi 1:30 kami dumating dito, pero nandun lang ako sa sasakyan. So nagbabasa ulit ako and nag-ano ako. Sumiyak ako. Sabi ko, Lord, grabe ang buti mo. Ang bait mo, sobrang mahal na mahal mo kami. Kasi kung akala ng lahat, okay ako. Akala ng lahat, Sister Marvin, nasa tudong-tok na ng tagumpay, okay na okay siya, grabing blessing sa kanya ni Lord. No! I can feel the dryness. Simula ko pagpasok ng January, hanggang matatapos ang February, I can feel the dryness. I can feel the pressure. But still, I hold on to God's love. Sabi ko, Lord, alam ko, this test will become my testimony. Amen? Yung walang-wala ka,
still hold on to God and trust Him. Amen? Kaya nga sinasabi ko po paulit-ulit, ang buhay po natin, kapatid, ay hindi lang natin maaalala si Lord kapag blessed tayo. O hindi lang natin maaalala si Lord kapag nasa kalagitnaan tayo na problema. Araw-araw, kailangan natin siyang alalahanin. Araw-araw, kailangan mo siyang bigyan ng time. Sabi ko nga po, buong araw na nga binigay sa'yo ni Lord eh. Umaga at gabi, di mo pa maibigay. Di ka pa makapagbasa ng word? Di ka pa makapag-pray? Di ka pa makapag-devotion? Di ka pa makapag-worship sa Kanya? Ano na di? Si Lord po, hindi po siya ang nagbibigay, hindi lang po siya ang magbibigay sa atin ng buhay, kundi siya ang ating buhay. 30 minutes, 1 hour, nag-pray ka, ilang oras ka magtrabaho? Kapatid, buong araw mo eh. Hindi lang 8 hours, nag-overtime ka pa. Pag-uwi mo ng bahay, nag-Facebook ka pa, nag-reels ka pa. Hello? Tapos, di mo ma-open yung Bible mo? Di ka makapag-pray? Di ka makapag-devotion? Ano na? But still, God loves you. Grabe si Lord, di ba? Grabe si Lord, kapatid. Iba. That is unstoppable love. Walang sino mang makakapigil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? And number 5, don't forget His benefits. Ano sabi ni David? Forget not all His benefits. Because sometimes, we forget when we focus on the problems more than the promises. But when you remember, He forgave you, He healed you, He redeemed you, He crowned you, and He satisfies you. Gratitude ignites worship. And worship shifts atmosphere. Amen? Madalas kasi nakafocus na lang tayo sa mga problema. Hindi sa pangako ng Diyos na walang problema, hindi mo makakaya dahil andyan lagi siya para alalayan ka. Madalas nakafocus na lang tayo sa pangarap natin. Hello? Sa mga trabaho natin, sa mga promotion natin, sa blessings, sa mga achievements natin. Kaya, madalas, hindi natin nakikita kung sino talaga ang nagbigay ng lahat ng meron ka. Nakalimutan mo na overwhelmed ka sa dami ng pagpapala sa'yo. So, na-neglect mo na si Lord. Hello? Totoo hindi. Masakit hindi. Masakit. Kasi ang katotohanan, masakit. Amen? Nakakalimutan na natin na ang Diyos ang dahilan bakit meron ka sa posisyon na yan. Nakakalimutan mo na ang Diyos ang dahilan bakit meron ka lahat ng yan. Andyan ka sa posisyon mo na yan dahil sa pag-ibig ni Lord. Andyan ka sa posisyon na yan dahil kay Lord. Gumaling ka dahil sa pag-ibig ng Lord. Tumaas yung sahod mo dahil sa pag-ibig ng Lord. Nakapasa ka dahil sa pag-ibig ng Lord. Pinagpala ka dahil sa pag-ibig
pag-ibig ng Lord. Na-promote ka dahil sa pag-ibig ng Lord. Hindi dahil magaling ka, matalino ka. Hindi, kapatid. Lagi nating tatandaan na dahil yan sa pag-ibig ng Diyos. Kaya lagi mong i-remind yung sarili mo na kung anong meron ka ngayon at anong meron ang buong pamilya ninyo ay dahil yan sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya nga po, very well appreciated yung mga tumatayo sa harap to testify the goodness and the love of God and the blessings of God. Bakit? Because they acknowledge the Lord in their life. Diba? Sa simpleng, Lord, thank you kasi nakapasa yung anak ko. Lord, thank you kasi ngayong buong linggo na ito hindi kami nagkasakit. Diba? And that is all because of the love of the Lord. Sabi nga ni David sa Psalms 103, sabay-sabay po tayo. Bless the Lord, all His works, in all places of His dominion. Bless the Lord, O my soul. Sino po ang kausap dito ni David? Sarili niya. Kapatid, nire-remind niya yung sarili niya na mabuti ang Diyos. Nire-remind niya yung sarili niya sa pagmamahal ng Diyos. Amen? And now, let's go to your favorite part. Ta-da! O, diba? Saya-saya nila, palakpakan naman dyan. Diba? Ang saya-saya nyo pa conclusion. Next time, muna ko po yung conclusion. Okay? Oh, para lagi kayong masaya sa umpisa. Okay? Conclusion. Let your soul rise with God's pure and unstoppable love. Today, if you feel unworthy, His love forgives. If you feel broken, His love restores. If you feel weak, His love understands. If you feel afraid, His love surrounds you. And sabi po sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Amen? Hindi ka minahal ng Diyos nung malinis ka na. Hindi ka minahal ng Diyos nung mabuti ka na. Hindi ka minahal ng Diyos nung perfect na yung life mo. Hindi ka minahal ng Diyos nung attorney ka na, nung doktor ka na, nung engineer ka na. Hindi. Minahal ka ni Lord simula sa umpisa na wala ka pa lahat. Amen? And Jesus Himself said in John 3:16, for God so loved the world, not when we were perfect, not when we deserved it, but while we were sinners. So speak to your soul today. Lahat po tayo ay tumayo. At sabay-sabay po natin sabihin ito ng malakas, may conviction, may power. Ito po, pwede niyo po itong picturean. At lagi niyo po itong i-recite kapag kayo po ay magpe-pray. Sige po, sabay-sabay po tayo. Bless the Lord. Remember His love. Stand in His grace. Rest in His faithfulness. His love is not weak. His love is not temporary. His love is not conditional. His love is powerful. His love is personal. And His love is everlasting.